Ang taon ay 776 SE sa kalendaryo natin, ito ay taong 3576. May tatlong puwersa sa Milky Way. Una, ang Galactic Empire ng Golden Bomb Dynasty. Diktadorya ang pamamahala dito. Sunod ang Free Planets Alliance na kumakatawan sa demokrasya. Ang huli ay ang Dominion of Phezon na isang neutral na bansa. Parang walang katapusan ng gera sa pagitan ng Empire at ng Alliance. Makikita ang dalawang lalaki na may pinag-uusapan. Sila'y mula sa Galactic Empire. Pinag-uusapan nila ang nakalap na report at nagpaplano sila ng stratehiya. Kita dito na may tatlong fleet, yung tatlong bilog na asol ang kalaban nilang Alliance. Ang gitna nito ay mahigit 12,000 battleships. Maaabot nila ang pwesto nito sa loob ng 6 na oras. Mahigit 40,000 battleships ang Alliance kumpara sa kanila na 20,000 lang, halos doble nila ang Alliance. Balak ng Alliance na paligiran silang Empire sa tatlong gilid. Patutsada niya na sigurado namumutla na yung mga matandang general nila. Ito ang flagship nila na Brunhild. Ang pangalan ng blonde na lalaki ay Reinhard. Yung pulang buhok ay Kirch Ice. Nandito ang mga general upang kausapin si Reinhard sa sitwasyon nila. Ito si Vice Admiral Staden at nababahala siya dahil doble ang numero ng kalaban at napapaligiran pa sila sa tatlong gilid. Dehado sila dito. Ipinakita niya ang formation ng kalaban at inihalin tulad niya ito sa nangyari sa nakaraan at parehong taktika ang gamit ng mga rebelde. Rebelde ang tawag nila sa Alliance. Natalo sila sa taktikang ito noon at tinawag itong massacre sa Dagon. Kaya iminungkahi ni Staden na umatras sila ng marangal. Tumanggi si Reinhard von Lohengram at sinabi niya na lamang sila na ikinagulat ng mga admiral. Ang punto niya ay ang puwersa ng Alliance ay hati sa tatlo habang ang sa kanila ay buo. Ang battleship nila sa kada fleet nila ay mas maunti kumpara sa atin. Hindi pa ba sapat na kondisyon ito para manalo tayo? Nainis lalo ang mga admiral. Dahil hindi nila maintindihan si Reinhard. Hindi naaayon yan sa mga subok na taktika, sabi ni Staden. Sabi ni Reinhard na bukas ay makikita nila ang tagumpay na hinahanap niya. Basta susundin nila ang plano at ang mga utos niya. Inis na inis sila kay Reinhard at tingin nila ay umangat lang siya sa pwesto dahil karelasyon ng Kaiser ang ate niya. Tingin nila ay hindi gagana ang taktika niya. Sa pananaw ni Fahrenheit ay maganda ang plano ni Reinhard. Sinabihan siya ni Merkatz na bata kasi siya tulad ni Reinhard. Kaya humingi na lang ng patawad itong si Rear Admiral Fahrenheit. Kumpiyansa si Reinhard na mananalo sila bukas at maipapamukha niya ito kay Staden. Ito ang Leonidas, ang flagship ng 4th Fleet ng Alliance. Nagulat sila na sumugod sa kanila ang Empire. Naguguluhan ang commander nila. Sinabi ni Vice Admiral Pastol na mukhang hindi marunong sa taktika itong kalaban pero mukhang ninenervyos na siya. Hindi pa buo ang kanilang encirclement at wala pa sila sa pwesto kaya ang nangyari nito ay nahati lang ang puwersa nila. Balak nila ngayon na sugurin isa-isa ang mga fleet ng Alliance at idaan ito sa bilis habang ginejam nila ang data link nila. Yun kasi ang ginagamit ng Alliance sa komunikasyon nila. Sinubukan nilang kontaken yung 2nd Fleet at 6th Fleet, yung dalawang kasamahan nilang hukbo sa kanan at kaliwa nila, pero hindi nila magawa dahil sa jammer. Kaya nagpadala na lang sila ng mensaherong sakay ng spacecraft sa 2nd at 6th Fleet. Fire! At nagkaputukan na. Pinutukan na ng Empire ang 4th Fleet ng Alliance. Sobrang dami ng pinutok nila sa Alliance. Inutos ni Vice Admiral Pastol na itaas ang shield nila pero dahil sa jammer ay hindi natanggap ng lahat ng battleship yung utos. Malaki ang naging pinsala nila. Ang bagal naman niya, sabi ni Reinhard. Ang daming mahina dumiskarte dito. Patuloy na tumatanggap ng maraming pinsala ang 4th Fleet. Linabas pa ng Empire ang mga squadron nila. Lalo pang napinsala ang mga battleship ng Empire. Nawasak ang isang battleship at bumangga sa flagship ni Admiral Pastol. Wala na ang commander ng 4th Fleet ng Alliance. Di makapaniwala si Staden at tingin niya ay chamba lang ito. Tuluyan ng linamon na ng Empire ang 4th Fleet. Nag-report si Fahrenheit kay Reinhard at sinabi niya na wala siyang pakialam sa ugali. Ang panalo ay panalo. Ang panalo ang laging tama. Doon natapos ang usapan nila. Na-massacre ang Alliance dito. Balak ni Merkatz na labanan ang mga survivor pero sinabi ni Reinhard na pabayaan na sila. Pinaghanda niya ang hukbo niya sa susunod na pagsugod. Ginawa ito ni Reinhard para hindi na mabigyan ng oras ang Alliance na makariyak dahil hindi pa nakakarating ang mensahe sa mga fleet nila dahil na-jam ng Empire ang komunikasyon ng Alliance. Kanan o kaliwa? Ang pinili ni Reinhard ay kanan dahil mas maliit ang numero nila. Dumiretso na sila sa 6th Fleet. Makikita si Admiral Moore na relax pa din. Ang alam niya ay kalaban pa ng 4th Fleet ang Empire at hindi pa sila natatalo at plano niya na ipitin ang Empire dahil magsasalubong ang 6th at 2nd Fleet patungo sa 4th Fleet para ipitin sa gitna ang Empire. Pero tutol si Lieutenant Commander Jean Robert Lapp dahil tingin niya ay nanatalo na ang 4th Fleet.
Mungkahi niya ay at dapat makipagkita na sila sa Second Fleet at pagsamahin ang puwersa nila, pero naputukan na naman sila. Malaki agad ang pinsala nila. Pinauulanan sila ng putok ng Empire mula sa kanan nila, southeast nila kung mas eksakto. Nag-utos si Vice Admiral Moore na umikot lahat ng battleships at harapin ang Empire. Hindi sumang-ayon si Lap at nagmungkahi mag-clockwise na lang para malikuran nila ang puwersa ng Empire. Hindi siya sumang-ayon dahil tingin niya ay lalo silang mauubos dahil papaputukan sila sa likod ng Empire habang ginagawa ito. Patuloy silang nakakatamo ng pinsala habang umiikot ang lahat ng ships para humarap sa hukbo ng Empire. Pati ang 6th Fleet ay natatalo na ng Empire. Pinatigil ni Reinhard ang jammer at pinadalhan sila ng mensahe na sumuko na ang 6th Fleet. Itinaas ang bridge sa utos ni Vice Admiral Moore. Hindi sumuko si Admiral Moore dahil karuwagan yun sa pananaw niya. Dahil wala silang natanggap na sagot kaya pinabagsak na sila ni Reinhard. Pinalabas ni Moore ang maximum output sa shield. Pero hindi nila inaasahan na magpapakawala ang Empire ng armor-piercing round. Na-penetrate nito ang shield at pumutok sa loob. Nag-report si Fahrenheit kay Reinhard at nagmungkahi siya na salubungin at tapusin ang 2nd Fleet dahil balak nitong makipagsanib puwersa sa mga survivors ng 4th Fleet. Dumiretso agad ang Empire patungo sa 2nd Fleet. Nagkaharap na ang 2nd Fleet at Empire kaso dehado pa din ang 2nd Fleet ng Alliance. Patuloy ang pinsalang natatamo ng 2nd Fleet. Nag-aalala si Kirch Ice. Tinanong ni Reinhard kung wala siyang tiwala. Sinabi ni Kirch Ice na may tiwala siya. Proteksyon bago aksyon, sabi nga ni Robin Padilla. Ang inaalala lang niya ay baka may magaling din sa Alliance tulad ni Reinhard. Sa totoo lang kung meron magaling sa Alliance ay gustong-gusto ito ni Reinhard. Gusto niya ng tunay na laban. Bigla silang may natanggap na broadcast sa Alliance na mukhang mensahe sa mga battleships nila at pinakinggan nila ito. Ako si Commodore Yang Wenli, deputy ni Commander Paeta. Natamaan ang flagship na Patroclus. Sugatan din si Commander Paeta. Ayon sa utos niya ay ako na ang magiging commander ng lahat ng fleet. Sundin niyo ako at maliligtas kayo. Kasalukuyang natatalo ang squadron ko pero ang importante ay manalo ako sa dulo. Di ako matatalo. Wow! Medyo naiabangan si Reinhard. Gusto niya ngayon makita kung paano niya babaliktarin ang sitwasyon. Inutusan ni Reinhard ang lahat ng battleships nila na mag-spindle formation. Iipunin lahat ng ships nila sa gitna para basagin ang gitna ng Alliance. Makikita na naiipon na ang battleship sa gitna. Patuloy pa din ang pinsala sa Alliance. Mabubutas na nila ang gitna ng Alliance. Pero nagulat si Reinhard at pati si Kirch Ice. Patuloy na nabubutas ang gitna nila. Di mapakali si Reinhard dahil parang may mali. Sino kaya itong lalaking ito? 10 oras kanina, ito ang Patroclus, ang flagship ng 2nd Fleet. Siya yung lalaki kanina, si Commodore Yang Wenli, at nagre-report siya tungkol sa panukala niyang battle plan. Ito ang commander ng 2nd Fleet, si Vice Admiral Paeta. Sabi niya masyadong maingat at medyo passive ang panukala niyang plano. Hindi niya maintindihan kung bakit ang strategy ni Yang Wenli ay wag matalo. Kumbaga sa sports ay play not to lose. Bakit di play to win? Kasi nasa kanila ang kalamangan sa pananaw ni Commander Paeta. Napapaligiran nila ang Empire sa tatlong gilid at doble ang numero nila kumpara sa Empire. Ang sagot ni Yang Wenli ay dahil hindi pa kasi napapaligiran ng husto ang kalaban at pumupwesto pa lang sila. Hindi pa tapos ang encirclement. Nabasa na pala niya ngayon pa lang ang gustong gawin ni Reinhard. Parang si El at saka si Light na nag-uutakan. Sa bandang huli ay hindi ito tinanggap ni Paeta. Pagkatapos niyan ay linapitan siya ni Lieutenant Commander Lau. Pinalakas niya ang loob ni Yang Wenli dahil nahal ata niya na tinaggihan ni Commander Paeta ang panukala niya. Sinabi rin niya matindi ang swerte niya. Nung nawasak ang fleet niya dati ay isa siya sa 3 nakaligtas. Sunod ay nakatanggap sila ng ulat sa kanilang patrol craft. Hindi nila makita ang mga battleship ng Empire. Wala ang Empire sa inaasahan nilang lokasyon. Nagulat si Commander Paeta. Sinubukan agad nilang kontaken ang 4th Fleet, yung fleet sa gitna, pero hindi nila makontak dahil na-jam na ng Empire yung data link nila. Makikita si Yang Wenli na may ginagawa. Dito pa lang ay nabasa na ni Yang Wenli ang gagawin ng kalaban. Tinanong ni Paeta si Yang Wenli kung anong tingin sa sitwasyon. Nakita ni Yang na ang plano ng Empire ay sugurin isa-isa ang fleet nila at labanan ng 1v1 ang 3 fleet nila. Inuna nila ang 4th Fleet sa gitna dahil ito ang may pinakamaunting numero. Sinabi din niyang hindi makakatagal ang 4th Fleet dahil sa numero ng Empire. Gusto ni Commander Paeta na tulungan ang 4th Fleet at pagdating nila ay baka malikuran pa nila ang hukbo ng Empire. Pero sabi niyang na pagdating nila doon ay tapos na ang labanan at wala na silang maabutan. Aalis agad ang kalaban at pupuntahan nila ang 6th Fleet dahil ito ang sunod na mas maliit ang bilang. Gigiliran nila ang 6th Fleet. Iminungkahi ni Yang na magsama ang 2nd at 6th Fleet sa bagong lugar at gawin bagong battlefield ito.
Magiging 28,000 ships sila at magiging mas marami kumpara sa Empire. Hindi ito nagustuhan ni Paeta dahil umaasa pa siya na buhay pa ang 4th Fleet. Naniniwala siya sa katatagan ng 4th Fleet at sa veteranong si Vice Admiral Pastol laban sa batang si Reinhard, yung blonde na admiral ng Empire. Kakasabi lang ni Commander Paeta ay makikita si 4th Fleet Commander Pastol na wala ng buhay. Siya yung nabangga ng isa pang battleship at namatay. Makikita ngayon si Yang Wenli na kausap si Lap ng 6th Fleet. Pareho sila ng conclusion at nabasa nila ang gagawin ni Reinhard. Muli daw nilang susubukang kumbinsihin ang mga commanders nila na pagsamahin ang puwersa ng 2nd Fleet at 6th Fleet. Sabi rin ni Lap na kapag may nangyari sa kanya ay siyang na ang bahala kay Jessica. At no signal na. Isa lang ibig sabihin niyan. Nakarating na ang hukbo ni Reinhard sa 6th Fleet kaya na-jam na ang data link nila. Makikita ngayon si 6th Fleet Commander Moore at si Lap. Makikita ang letrato nilang tatlo nila Jessica, Yang Wenli at Jean Lap. Ito na yung oras na naputukan sila nung na-penetrate ng armor-piercing round. Diretso na ang hukbo ng Empire sa 2nd Fleet nila Yang. Pinaputukan agad ang Alliance. Nabasag ang salamin sa bridge ng battleship na sinasakyan ni Yang pero mabilis kumilos ang drones para masil ang salamin. Okay lang si Yang. Syempre walang makakatalo sa plot armor. Pero si Commander Paeta ay sugatan. Tinulungan ni Yang si Commander Paeta. Tulad ng sinabi ni Lau kanina, matindi nga ang swerte niya. Parang si Patrick Colasauer ng Gundam 00 para ding si Mew Laflaga ng Gundam Seed itong si Lau sa plot armor. Nakapagsalita pa si Commander Paeta at ipinasa na niya kay Yang ang pamumuno sa natitirang mga hukbo ng Alliance dahil si Yang na ang pinakamataas na ranggo sa natitirang mga officer. At nandito na tayo sa kasalukuyan kung saan nag-broadcast si Yang ng mensahe sa lahat ng hukbong natitira. Paano siya nakapagpadala ng mensahe kahit may jammer? Simple lang. Ang jammer ay hindi naman lahat ng frequency ay ma-jam. Kung lahat ng signal ay naka-jam, pati ang signal ng komunikasyon ng Empire ay maapektuhan at hindi din sila makakapag-usap. Dahil doon, ibig sabihin ay may frequency pa din na libre at ang ginawa lang niya ay nagpadala siya ng data transmission sa lahat ng frequency. Ang problema lang dito ay hindi ito encrypted at maririnig ng kalaban kaya nung nag-broadcast si Yang ay narinig ito ni Reinhard. Hindi katulad ng data link na encrypted ito. Sundin niyo ako at maliligtas kayo. Hindi ako matatalo, sabi ni Yang. Nang pasugad na si Reinhard gamit ang spindle formation ay alam na agad ni Yang Wenli ang balak ni Reinhard. Paano mo ipapadala ang utos sa hukbo, tanong ni Lau. Naka-jam ang data link natin. Mag-broadcast muli sila sa lahat ng frequency, sabi ni Yang. Kahit marinig ito ng kalaban ay wala din naman sila maiintindihan. Ang mensahe na gustong ipadala ni Yang sa buong hukbo ay buksan ng code C4 sa Intel system. Naalala ni Lau yung ginagawa ni Yang kanina. Pinadala na ni Yang yung battle plan sa lahat ng hukbo gamit ang data link. Ito yung oras na yung 4th Fleet, yung gitna puwersa pa lang nila ang inatake ni Reinhard kaya gumagana pa ito. Importante din kasi sa jammer ang distansya. Habang malayo ito, humihina din ang epekto nito. Ito ang bagong flagship ng 2nd Fleet. Natanggap nila ang mensahe tungkol sa Code C4 at pinapabuksan ito ni Yang Wenli. Nagulat si Commodore Fisher dahil sobrang advanced ni Yang Wenli. Napadala na niya pala itong battle plan ng napakaaga. Sobrang advanced mag-isip. Sinunod agad nila ang battle plan at hindi na sila aasa sa data link. Kita dito na sobrang tulis ng formation ng hukbo ni Reinhard at na-penetrate na niya ang gitna ng Alliance. Pero may napansin si Reinhard. Oras na ni Yang Wenli. Sadya palang naghiwalay sa dalawang grupo ang puwersa ng Alliance at plano nilang likuran si Reinhard. Mahilig pala sa likuran si Yang Wenli. Lumiliko na ang hukbo ng Alliance. At nalikuran na nila si Reinhard. Nagpaputok ang Alliance at nakakabawi na sila. Tinanong ni Kirch Ice kung iikot sila. Nainsulto si Reinhard dahil parang sinabi ni Kirch Ice na engot siya tulad ng commander ng 6th Fleet ng Alliance. Lahat ng hukbo ay pinag-maximum speed niya paabante. Balak niyang likuran din si Yang. Ito yung dapat na ginawa ng 6th Fleet ni Moore kanina na iminungkahi ni Jean Lap. Si Reinhard at Yang Wenli, lilikuran nila ang isa't isa. Makikita ang matindi ding pagliko ng mga battleship ng Empire. Ito na ang bago nila formation. Naghahabulan sila ng likod. Ang Empire naman ngayon ang nagpapaputok sa likod ng Alliance. Inuubos ng Alliance ang puwersa sa likod ng Empire pero ganun din ang ginagawa ng Empire sa likod ng Alliance. Ang pangit nito, sabi ni Reinhard. Kapag nagpatuloy ito ay tabla lang. Magkakaubusan lang ng battleship at dadami lang ang mga patay. Tingin niyang ay aatras na sila. Kapag nangyari yun ay pati ang Alliance ay aatras na. Walang saysay na habulin sila dahil ginagawa na nila ang lahat para makasabay lang. Tinanong ni Reinhard si Kirch Ice kung dapat nang tumigil. Madedagdagan lang ang patay sa kanila dahil wala ng strategy sitwasyon nila. Naiinis si Reinhard dahil hindi niya napulbos ang huling fleet nila. Pero sabi ni Kirch Ice na kahit napapaligiran sila ng tatlong hukbo ng Alliance ay natalo ni Reinhard ang dalawang fleet nila sa pamamagitan ng paglaban sa kanila ng isa-isa. Tapos nung linikuran na sila ng huling kalaban ay linikuran niya din ito at nakalaban ng patas. Napakatinding tagumpay na yon. At kumalas na silang dalawa.
Tinanong ni Reinhard kung sino ang commander ng Second Fleet. Commodore Yang Wenli, sagot ni Kircheiss. Natuwa si Reinhard dahil nakahanap siya ng magaling na katapat niya. Pinadalhan ng mensahe si Yang sa ang pangalan ni Reinhard. Natanggap ni Yang ang mensahe. Ang sabi dito ay respeto ni Reinhard ang katapangan niya sa laban. Pinagdadasal nito ang kalusugan niya. Hanggang sa muling pagtutuos nila. Count Reinhard von Lohengrin. Hindi sinagot ni Yang ang mensahe at sinabing mas importante ang maghanap ng mga survivor at iligtas sila. Dito natapos ang labanan sa Astarte. Ang mga nasawi sa Alliance ay 10 hanggang 11 beses na mas marami kumpara sa mga namatay sa Galactic Empire. Pero nagtagumpay sila kahit papaano napigilan ng Empire sa pagsakop sa Astarte Star Zone. Sa palasyo ng Empire makikitang nagtipon ang matataas na opisyal at mga sundalong mataas ang ranggo sa Empire. Ito ang kasalukuyan Kaiser, si Friedrich IV. Si Reinhard mula High Admiral ay napromote na Imperial Fleet Admiral. Ngunit isa lang itong maliit na hakbang patungo sa tunay niyang layunin. Ang taon ay 2801 sa kalendaryo natin. Kaunting kasaysayan lang. Taong 2801, lumipat na ang sentro ng politika ng sangkatauhan mula sa Earth papunta sa planetang Theria na nasa bagong bituin. Dito nabuo ang Galactic Federation. Matindi ang pag-usbong at kaunlaran. Ngunit hindi rin ito nagtagal at tumigil ang economic growth. Pagdating ng 3110, binoto ng tao si Rudolf Goldenbaum bilang presidente ng Galactic Federation. Siya din ang naging Prime Minister ng Parliament. Tinawag niya ang sarili niyang Emperor Rudolf I at naging diktador ng Galactic Empire at dito na natapos ang Galactic Federation at tinawag na itong Goldenbaum Dynasty. Binago ni Rudolf ang mundo at ang mga tao ay pinamumunuan na ngayon ng mga noble o mayayaman. Nagkaroon ng mga rebelyon at mga riot nung namatay si Rudolf pero hindi natibag ang pundasyon ng Empire. Pero nung taong 3273, may grupo ng Republicans na nakatakas sa pamumuno ni Arl Heinessen. Naglakbay sila ng mahigit na kalahatan century or siglo hanggang sa nakahanap sila ng isang planet na tinawag nila Heinessen at itinaguyod ang Free Planets Alliance. At dito nagsimula ang gera sa pagitan ng Alliance at ng Empire. Sa taong 3576, si Reinhard ay pinarangalan ni Kaiser Friedrich IV. Tinaas ang ranggo niya at siya'y naging Imperial Fleet Admiral. Ginawa din siyang Vice Commander ng Imperial Space Fleet at ibinigay sa kanya ang kalahati ng buong hukbo ng Empire. Malugod naman itong tinanggap ni Reinhard. Pero meron mga tao sa imperyo na hindi masaya dito at naiinggit kay Reinhard. Masyado daw bata pa si Reinhard. 20 years old pa lang Fleet Admiral na tulad ni Mockenberger at Ovleser. Naging usap-usapan ito at maraming nagsasalita ng masama sa likod ni Reinhard at ang kaibigan niyang si Kircheiss. Si Kircheiss ay napromote din at naging Commodore na. May lumapit kay Kircheiss. Siya si Oberstein. Lumapit siya para pariin si Reinhard. May problema ang mga mata niya at binetikos niya si Rudolf dahil pinapapatay sa panahon niya ang mga taong may kapansanan. Nasabi rin niya na hindi maiintindihan ng mga taong hinuhusgahan ka lang ayon sa angkan mo ang abilidad na mayroon si Reinhard. Hindi nagsasalita si Kircheiss at maingat siya dahil may makakarinig sa kanya. Dumating si Reinhard at nagpakilala si Oberstein. Matapos batiin si Reinhard ay umalis na siya. Tinanong ni Reinhard kung sino ba siya. Lumabas sila at sinabihan ni Reinhard si Kircheiss na sumama sa kanya bukas dahil pupuntahan niya ang ate niya. Ito ang backstory ni Reinhard at Kircheiss nung bata sila. Dito nakilala ni Kircheiss yung ate ni Reinhard. Siya si Anne Rose. At napaibig agad si Tutoy. Nung nasa eskwela si Reinhard ay naiinis ang ibang bata sa kanya kaya pinatawag siya sa likod para bugbugin. Pero sila ang binugbog ni Reinhard. Bata pa lang si Reinhard ay matapang na at palaban siya. Isang araw nung pauwi si Reinhard at Kircheiss ay nakita nila ang sasakyan na may crest ng Kaiser. Nalaman ni Reinhard sa tatay niya na kinuha ng Kaiser yung ate niya dahil nagustuhan siya ng Kaiser. Ikinagalit ito ni Reinhard at sinabing binenta ng tatay niya ang ate niya. Pinakalma siya ng ate niya at sinabing okay lang ang lahat. Pero naiyak ang ate niya habang sinasabi yon. At dahil dito ay sinabi ni Reinhard na uubusin niya lahat ng mga Titan. Ay, teka, ibang anime yon. Nagpaalam din si Anne Rose kay Kircheiss at nakiusap sa kanya na alagaan niya si Reinhard. At siya'y umalis na. Nung gabing iyon ay sumilip si Kircheiss sa bahay ni Reinhard pero wala na siya. Lumipas ang panahon ay sumilip uli si Kircheiss pero laking gulat niya nang nandun si Reinhard at nakaunipormeng pansundalo. Sinabi ni Reinhard na ito ang naisip niyang paraan para mabawi ang ate niya. Inanyayahan niya si Kircheiss na samahan siya at hindi nagdalawang isip na sumama si Kircheiss. Nung nakapasok sila ay kinukutya silang dalawa dahil tingin nila ay nakapasok lang silang dalawa dahil sa impluwensya ng ate niya bilang Countess ng Kaiser. Nakita ni Kircheiss at Reinhard kung gaano kamali ang sistema ng Empire. Ang mga noble o mayayaman ang namumuno sa Empire. Tulad na lang ng mga batang ito na sundalo pero pinapagawa nila ang lahat sa mga alalay nila. Sundalo pero di dumadaan sa hirap.
Sabi ni Reinhard na hindi naman sasabak sa frontline ang mga ito. Sunod ay makikita si Kircheiss at Reinhard na nagsisikap sa training nila, habang makikita yung mga batang noble na ginagawang kabayo ang mga alalay nila. Hindi sila nararapat sa katayuan nila, sabi ni Reinhard. Dito ay nakagraduate na si Reinhard at first honor siya. Si Kircheiss ang salutatorian ng klase nila. Nung gabing iyon sa harapan ng rebulto ni Rudolf Goldenbaum. Sabi ni Reinhard na nagawa ni Rudolf na maging emperor dahil sa matinding ambisyon niya. Kung kaya niya, tingin mo kaya ko din? Gawin mo ang lahat para mapasa iyo ang universe, sabi ni Kircheiss. Balik sa kasalukuyan ay nakarating na si sina Reinhard sa bahay ng ate niya. Sobrang nagsasaya silang tatlo. Nang inutusan ni Anne Rose si Reinhard para kunin ang regalo niya ay kinausap niya si Kircheiss at pinasalamatan sa pag-aalaga kay Reinhard. Alam niyang talentado si Reinhard. Parang mura lang. Talentado ang kanyang kapatid pero tulad ng isang kambing na nagiging hambog dahil sa bilis o liksi niya at nalalaglag sa bangin, pwede mangyari kay Reinhard ito. Gusto niya na kapag nakita ni Kircheiss na mangyayari yun kay Reinhard ay balahan niya agad ito. Sinabi ni Kircheiss na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Makikita ang isang spaceship na kakagaling lang sa warp. Nasa loob nito si Yang Wenli na nagbabasa. Siya naman ngayon ang may backstory. Kasama ni Yang Wenli ang tatay niya at nabuhay siya hanggang 16 years old sa loob ng spaceship dahil ang tatay niya ay isang mangangalakal. Nung kadete na si Yang ay makikita siya sa library. Dito niya nakilala ang isang babae. Nakilala siya ng babae at tinawag siya sa palayaw niyang Yang na walang dala. Nagtataka si Yang kung paano nalaman nitong babae ang tawag sa kanya. Yun ang palayaw ni Yang dahil tumuloy siya sa dorm niya nang walang dala. Sinabi din ng babae na malalaman din ni Yang mamaya kung paano niya nalaman. Naikwento ni Yang na ang hilig lang talaga niya ay ang kasaysayan kaya palagi siyang nasa library. Gusto sana niyang pumasok sa universidad doon sa history department. Kaso namatay ang tatay niya at ang nag-iisang paraan lang para makapag-aral siya ng history na hindi kailangan ng pera ay sa Fleet Academy at kunin ang kurso tungkol sa military history. Nagulat si Yang dahil dumating na si Jean Lapp. Kwento niya na ang pangalan ng babae ay Jessica Edwards at anak siya ng bursar ng Fleet Academy. Nag-aaral siya sa music school. Magkababata rin sila. Habang nag-uusap sila ay nagbahagi si Yang Wenli tungkol sa kasaysayan ni Rudolf Goldenbaum, ang nagtatag sa Galactic Empire. Nagtataka siya kung paano naging emperor si Rudolf kahit puro masama ang nababasa niya tungkol sa kanya. Ang sabi sa kanya ng tatay niya nung bata siya ay dahil ang mga tao ay gusto nilang dumali ang buhay nila. Imbis na sila ang lumutas ng problema ay naghanap sila ng superhero o santo na lulutas ng lahat ng ito at sinamantala ito ni Rudolf. Kaya nagawa niyang maging emperor. Balik sa Fleet Academy ay mayroong combat simulation at makakaharap ni Yang Wenli ang pinakamagaling sa klase nila. At simula na ang simulation. Ang makakalaban niya ay si Whiteborn. Nag-spindle formation agad si Whiteborn. Ang ginawa ni Yang ay pinagalaw ang 2nd at 3rd Fleet niya sa left flank at nagpakawalan ng maliit na puwersa mula sa 6th Fleet. Hindi ito pinansin ni Whiteborn at pinuntirya niya ang kanang hukbo ni Yang na pinanggalingan ng humiwalay ng 6th Fleet. Dahil ito sa nabawasan na ang puwersa ni Yang sa pinanggalingan ng humiwalay na maliit na puwersa, tingin ni Whiteborn ay walang kwenta yung hiwalay na puwersa na iyon at kung likuran sila nito ay pupulbusin niya lang ito. Lumipat ang too ni Whiteborn sa left flank ni Yang Wenli dahil dito niya inilagay ang flagship niya, yung asul na bilog. Kapag napabagsak mo na ang flagship ay panalo na. Pinutirya ito ni Whiteborn para mapasabog ang flagship. Pero laking gulat ni Whiteborn. Di niya alam kung anong nangyari. Pagtingin niya ng status ay winasak ng humiwalay na puwersa ni Yang Wenli ang supplies ni Whiteborn. Kung wala ka ng supplies, kawawa ang hukbo mo. Walang pagkain, walang fuel, ammunition, materyales para sa repair at kung ano-ano pa. Nagulat ang lahat sa nangyari. Di nila akalaing matatalo si Whiteborn. Dahil doon ay nai-transfer na siya sa strategic studies kahit ayaw niya. Ito si Casern. Sabi ni Casern na pwede siyang tumanggi pero kung gagawin niya yun ay babayaran niya lahat ng utang niya sa ginastos sa pag-aaral niya sa Fleet Academy. Nagkita muli si Jessica at Yang. Tinanong siya ni Jessica kung ano ba ang tinitingnan niya. Lagi siyang nakatingin sa nakaraan. Wala ka bang ibang gustong gawin? Sinabi niya na mas gusto niya tumingin sa hinaharap. At graduate na si Yang at Jean. Sabi ni Jean ay umamin na siya kay Jessica kaso busted siya. Ayaw daw ni Jessica maging girlfriend ng isang sundalo. Naalala ni Yang yung sinabi ni Jessica na gusto niya sa hinaharap na katingin. Kaso, sa lalaki bawal yun. Nagpa-picture sila at ito yung letrato sa battleship ni Jean Lapp nung na-penetrate sila ng armor-piercing round. Na-assign si Yang sa frontlines agad. Ito ngang Elphesil. Nabalita na ang mga tagapagbantay ng Alliance ay umatras at patungo mismo sa planet Elphesil. Dahil dyan ay siguradong susundan sila ng Empire. Ipinahayag ng Empire na palalayain nila ang Elphesil sa mga rebelde.
Nagalit ang commander ng base sa karuwagan ni Lynch. Ang commander ng hukbo na ito, naligay sa peligro ang 3 milyon tao ng Elphasil. Kahit ang spaceport ay puno na at nagkakagulo na. Dito ay may lumabas ang isang lalaki, siyang pala ito. Sinabi niya na siya may responsibilidad sa paglikas ng mga tao. Nung kumain siyang ay nabulunan siya. Binigyan siya ng batang babae ng kape. Sabi niyang na salamat. Pero ayaw niya sa kape kaya sana tsa na lang ang binigay niya. Kitang nainis yung babae. Nakatanggap siyang ng ulat na iniwan na sila ni Lynch. Pinatawag niya lahat ng nasa command papunta sa lugar niya ngayon. Nagtataka yung kausap niyang dahil sobrang relax lang siya kahit iniwan na sila. Sabi niya sa batang babae na aalis na sila. Habang kaharap niya ang mga opisyal ay sinigurado niya sa kanila na makakaalis sila ng ligtas. Dahil ang hahabulin ng Empire ay yung hukbo ni Lynch. Ginamit niyang ang karuwagan ni Lynch at ginawa siyang decoy. Dahil dito ay namangha sila kay Yang. At nakaalis na sila ng ligtas. Kausap niya ngayon si Jin Lap. Sabi niya bago mangyari yun ay nakausap pa niya si Rear Admiral Lynch pero pinalabas din agad siya ng battleship nila at hindi nakinig sa kanya. Dahil dun kaya niya naihatid ang mga tao ng ligtas. Sobrang humanga si Jin Lap sa kanya dahil sa naiisip niyang gamitin ang pagtakas ni Lynch bilang decoy. Dahil dyan, tinagurian siyang na bayani ng Elphasil. Na-promote pa siya ng 2 ranggo. Hindi pinapayagan ang pagtaas ng ranggo ng 2 beses maliban na lang kung namatay ang sundalo. Sabi niyang na dahil natuto kasi siya sa kasaysayan. Hindi naman nagbago ang gera sa nakaraang 3 o 4,000 taon. Una ang supplies. Sunod ay ang kalidad ng pinuno. Ito ang sukatan kung sino ang mananalo. Dahil nakatingin siya sa nakaraang mga labanan, nagagawa niyang makita ang mangyayari sa mga labanan sa hinaharap. Si Yang ay nasa bagong bahay niya matapos ma-promote at binisita siya ni Casern. Nag-usap sila at nagmungkahi siya na mag-ampon si Yang nang naulila dahil sa gera. Nung una ayaw ni Yang. Pero ang sabi ni Casern na isipin na lang ni Yang na parang may apprentice siya. Maraming matututunan sa kanya ang apprentice pero tingin ni Casern ay mas marami ang matututunan ni Yang sa apprentice niya. Pagkatapos nun ay kausap naman ni Yang si Jin Lap. Sinabi ni Jin na engaged na sila ni Jessica. Mukhang masaya naman si Yang. O masaya nga ba siya? Martir pala si Yang. Kinabukasan ay may nag-doorbell at hindi pa ayos ang gamit sa bahay ni Yang. Siya na yung batang inampon niya. Ang pangalan ng kinupkop na bata ni Yang ay Julian Mintz. Ginigising niya si Yang dahil malilit na siya sa memorial service para sa mga namatay na sundalo. Sa memorial service ay makikita ang isang politiko. Sabi niya nandito sila para makiramay sa pamilya ng 1.5 milyon na sundalong namatay sa labanan sa Astarte. Ang pangalan niya ay Job Trunick, chairman ng National Defense Committee. Sabi niya ay lumaban ang mga sundalo para sa bayan at kalayaan nila. Nung tinanong ni Trunick kung bakit sila namatay, sumagot si Yang na dahil ang mga namumuno sa kanila ay palpak. Napatingin ang mga sundalong katabi niya at may mga hindi nagustuhan ang sinabi niya. Sabi niya sa isipan niya na madaling magpasimuno ng labanan habang sila ay ligtas sa kanlungan nila. Tuloy ang pananalita ni Trunick at sinabi niya na dapat ipagpatuloy ang paglaban sa Empire. Lalaban na nila ang diktadorya ng Empire para sa bayan at kalayaan. Oras na para lumaban. Mabuhay ang Alliance. Mabuhay ang Republika. Talunin ang Empire. Nagsitayuan sila maliban kay Yang Wenli. Sumang-ayon sila kay Trunick pero napansin ni Trunick na hindi tumayo si Yang. Tinanong siya ng isang sundalong nagngangalang Christian kung bakit ayaw niyang tumayo. Sabi ni Yang ay may kalayaan siya sa demokrasya at ginagamit niya ngayon ang kalayaan na iyon. Sinabihan ni Trunick si Christian at tumigil na siya. Nagpatuloy sa pagsasalita si Trunick pero biglang may babae na lumapit kay Trunick. Ito si Jessica. Nagpakilala siya kay Trunick na siya dapat ang mapapangasawa ng sundalong namatay sa 6th Fleet na si Jean Robert Lap. May isa siyang tanong kay Trunick. Nasaan ka ngayon? Sinakripisyo ng mapapangasawa niya ang buhay niya para sa bayan pero ikaw chairman, nasaan ka? Nasaan ang chairman habang sinasakripisyo niya ang buhay ng ibang mga tao? Nasaan ang pamilya niya? Galit itong si Jessica dahil patuloy na nagpapadala ng sundalo ang mga politiko nila habang sila at pamilya nila ay ligtas. Sa pananaw ni Jessica ay hipokrito sila. Pina-escort ni Trunick si Jessica palabas pero bago pa siya mahuli ay itinakbo siya ni Yang Wenli. Habang nasa kotse sila ay may humahabol sa kanila. Ito si Trokkon. Binangga sila nito kaya napilitan si Yang na ay manual ang kotse. Sinubukan niyang iharurot ito pero hindi niya maiwanan si Trokkon. Binangga sila muli ng truck at sunod ay inipit sa pader. Nung babangga sila sa kotseng nasa shoulder ay nagpreno si Yang. Bumagal sila, umikot at huminto. Dito ay nilubayan na sila ng truck. Nag-usap si Yang at Jessica. Pagkatapos ay hinatid na ni Yang si Jessica sa spaceport at umalis na siya. Nung gabi na kumakain si Yang Wenli ay may nambulabog sa kanila. Sabi ni Julian, ito ang PKC o Patriot Knights Corps. Isa silang radikal na makabansang grupo. Hinaharas nila ang mga taong may pananaw na kontra sa gera. Naalala ni Yang ang ginawa niya at napa-facepalm ito. Sigaw ng PKC ay lumabas siya dahil linurakan niya ang memorial service nang hindi siya tumayo pagkatapos ng talumpati ni Trunick. Lahat ng tao doon ay sumuporta sa pagpapabagsak sa Empire.
Sinabi din nila na lumabas si Yang kung meron siyang gustong sabihin. Pinagalitan ni Julian si Yang Wenli at sinabing dapat nagpanggap na lang siya na sumusuporta nang wala ng gulo. Parang baliktad. Si Julian ata ang guardian dito. Naghagis ang PKC ng grenade. Hindi nasaktan si Yang at Julian. Naisip ni Yang na gamitin ang sprinkler. Bumuga ng tubig ang sprinkler at isa-isang itinaboy ang mga PKC. Wala na silang nagawa at sila'y umalis na. Nakatanggap ng tawag si Yang kay Casern. Sinabihan siya na pinapatawag siya ni Chief Fleet Admiral Sithole. Tinanong ni Yang kung bakit siya pinatawag. Sinabi ni Sithole na promoted si Yang bilang Rear Admiral. Ang mga natirang mga sundalo ng 4th at 6th Fleet ay magsasama-sama at dadagdagan din sila ng sundalo. Bubuuin ng 13th Fleet at si Yang ang magiging commander nito. Natanong ni Yang kung pwede maging commander ang isang Rear Admiral dahil Vice Admiral lang o mas mataas pa dito ang pwedeng maging commander. Sinabi ni Sithole na ang puwersa ng 13th Fleet ay kalahati lang ng isang fleet. Ang misyon ng 13th Fleet ay kunin ang Death Star. Ang Izerlone Fortress. Medyo nagulat si Yang kasi para imposible ito dahil kalahati lang ang fleet niya. Sagot ni Sithole ay kung hindi kaya ni Yang, wala nang may kaya nito. Sinabi rin ni Sithole na kung magtagumpay siyang pabagsakin ang Izerlone ay wala nang magagawa si Trunic kundi kilalanin siya kahit ayaw niya sa kanya. At tinanggap na ni Yang ang misyon. Habang pauwi ay pinag-usapan ni Casern at Yang na kapag nagtagumpay siya ay lalakas kay Trunic si Chief Sithole. 70 araw na lang kasi ang termino niya kaya kailangan magawa ito sa loob ng panahon niya. Matalino din itong si Sithole, sabi ni Yang. Napag-usapan din nila ang PKC at alam ni Yang na si Trunic ang nasa likod nitong grupo na ito. Bilang paghahanda ay humingi ng battleship ng Empire itong si Yang Wenli at mga 40 na uniforme ng Empire. Sunod ay pag-uusapan nila ang mga tao na kukunin nila para sa 13th Fleet. Nakapili na si Yang at Casern. Si Fisher ang napiling Vice Commander. Dahil ito sa katapangan niya nung labanan sa Astarte at ang abilidad niyang mapagalaw ang napakaraming battleships ng maayos at eksakto. Lumabas ang abilidad niya nung pinagalaw niya ang mga battleship ayon sa plano ni Yang Wenli laban sa Spindle Formation ni Reinhard. Sa Chief Officer ay si Murai dahil sa metikuloso ito at napapanatili niya ang kaayusan. Ito rin ay dahil may nakaraan silang dalawa at hinahangaan ni Yang itong si Murai. Para sa Deputy Chief Officer ay si Captain Patrushev na tinaguri ang fighter. Para sa Adjutant, isa siyang estudyante na mas mataas pa kay Yang ayon kay Casern. Nag-graduate siya ng pangalawa sa klase, kilala sa malakas na memorya. At nandito na siya si Fred Erica Greenhill. Greenhill ang apelido niya at naisip agad niya na anak siya ni Dwight Greenhill. Kinumpirma naman ito ni Fred Erica. Tinanong ni Yang kung anong masasabi ni Fred Erica sa stratehiya niya. Magtatagumpay ito tulad ng tagumpay niya sa Elphesil 8 taon na ang nakakalipas. Medyo duda si Yang dahil mahina ang basehan ni Fred Erica. Sagot ni Fred Erica ay sapat na iyon para maniwala ang isang babae. Nasa airport daw siya sa Elphesil at kasama ang nanay niya. Tingin niya ay nakalimutan na siya ni Yang. Pati yung sinabi niya nung nabulunan siya at ang nagbigay siya ng kape sa kanya. Salamat. Pero ayaw ko sa kape kaya sana tsa na lang ang binigay mo. Humingi ng patawad si Yang dahil sa nasabi niya noon. Sunod ay maririnig ang ibang mga sundalo na pinagdududahan si Yang Wenli sa mahalagang misyon. Kaya tumayo ang isang lalaki at ipinagtanggol si Yang Wenli. Siya si Vice Admiral Bucock. Teka, parang may mali sa pangalan ni Admiral. Baka nagkakamali kayo at pinagtatawa ng batang puno dahil hindi lang ito matangkad, sabi ni Bucock. Natanong siya kung sino ang napili niya para isagawa ang plano niya. Ang napili ni Yang ay ang Rosenreiter. Ito ay isang ground combat force na binubuo ng mga tumakas sa Empire. Pagdating sa taktika at abilidad, isa sila sa pinakamagaling sa buong alliance. Ang commander nila ay si Walter von Schonkoff. May mga usap-usapan nga lang sa kanya. Ito ay dahil karamihan ng kapitan nila ay bumalik din sa Empire. 6 na ang bumalik, baka si Schonkoff na ang pampito. Pero kahit man ganun ay gusto pa din makipagkita ni Yang sa kanya. Ipinakilala ni Fred Erica si Yang Wenli bilang Admiral at ang sarili niya bilang Sub-Lieutenant ng 13th Fleet. Sinabi nila na gusto nilang makita si Captain Schonkoff. Pero pinagtawanan lang sila ng mga sundalo. Binastos ng isa si Fred Erica kaya napilitan siyang turuan ito ng leksyon. Nung i-chop na niya ito ay pinigilan siya ng isang lalaki. Ito si Walter von Schonkoff. Nagpakilala siya at sumaludo ang mga sundalo. Humingi din siya ng tawad sa inasal ng mga tauhan niya. Napakaganda daw kasi ni Fred Erica. Dumiretso na sila at nag-usap. Tinanong ni Schonkoff paano kung totoo ang usap-usapan na siya ang maging pampito na traidor. Inamin ni Yang na maiipit siya at walang magagawa. Hindi talaga siya kumpiyansa pero sa tingin niya para gumana ang plano ay kailangan niyang pagkatiwalaan siya. Kaya ibibigay niya daw ang buong tiwala niya kay Schonkoff. Tinanong ni Schonkoff kung anong motibo ni Yang para tanggapin ang imposibleng misyon. Kalahati lang ang fleet niya, walang kwenta at mahina ang mga tauhan. Inaalam ni Schonkoff kung naghahabol ng karangalan or promotion si Yang. Sabi ni Yang na magre-retiro siya pagkatapos ng misyon.
Ang gusto lang talaga niya ay makuha yung pension niya na sapat 2 tao. Nagtaka si Shonkoff kung bakit niya gustong magretiro. Sabi ni Yang na kapag nakuha na ng Alliance ang Izerlon ay siguradong hindi na sila masasakop ng Empire dahil ito lang ang nag-iisang pwede nilang daanan patungo sa atin. Basta hindi gagawa ng katangahan ng Alliance tulad ng biglang magdesisyong sakupin ang Empire. Magagamit natin ang Izerlon para sa negosasyon sa kapayapaan. Alam ni Yang na imposible ang panghabang buhay na kapayapaan. Nasa kasaysayan na yan ng tao. Pero kung magkaroon man lang ng dekada ng kapayapaan ay sapat na sa kanya yon. Gusto niyang may regalo sa susunod na henerasyon ang kapayapaan. Ang pagpapanatili sa kapayapaan ay iyon ang magiging responsibilidad nila. May inaalagaan na kasi siyang 14 na taong gulang na bata at ayaw niyang ipadala siya sa gera. Dito ay ibinahagi na niya ang plano sa iba pang mga kasamahan nila. Medyo may agam-agam sila dahil delikado ito. Sabi niya kapag nabigo ito ay tatakbo na lang sila. Walang silang dapat ipag-alala dahil sa una palang imposible na talaga yung mission. Saka sasaluhin nila at ni Chief Sithole ang kahihiyan. Nabanggit din niya na ilang beses na niya din itong pinag-isipan. Paulit-ulit na ito lang talaga ang nakikita niyang paraan para mapasok ang napakatinding depensa ng Izerlon. Sila'y sumang-ayon at naghanda na. Nagsimula na ang misyon. Ito ang flagship ni Yang Wenli ang Hyperion. Sila'y isa-isa nang nag-warp. Sa pagitan ng Alliance at ng Empire may napakalaking sektor ng kalawakan na hindi madaanan. May isang lagusan lang at itong lagusan na ito ay binabantayan ng Izerlon Fortress. Dalawa ang commander nito. Si Admiral Stockhausen ang commander ng Izerlon at si Admiral Sect ang commander ng garrison nito. Dahil pareho sila ng rango ay madalas nagkakaaway sila. Pero sa tuwing sumusugod ang Alliance ay maganda naman ang nagiging bunga nito dahil ayaw nila magpatalo sa isa't isa. Sila'y nakatanggap ng mensahe. Ang sabi ng mensahe ay may sikreto silang misyon na mag-espiya sa Alliance pero natunton na sila. Pinapaputukan sila ng Alliance at humihingi sila ng backup. Kita ang pagkabahala ng dalawang admiral at sabi ni Admiral Sect na lalabas siya kasama ang hukbo. Nagsalita si Oberstein at sinabing baka ito'y patibong at gusto lang nilang mabawasan ang puwersang nagbabantay sa Izerlon. Pero hindi nakinig si Admiral Sect dahil ayaw niyang pabayaan ang mga tauhan nila. Lalabas sila kapag handa na ang hukbo. Umalis na si Admiral Sect. Nakatanggap muli sila ng mensahe na humihingi ng tulong. Pinapaputukan pa din sila at malapit na sila sa range ng armas ng Izerlon. Humihingi muli sila ng backup. Pagkatapos ay nag-utos si Admiral Stockhausen na maghandang magpaputok. Kita na nila yung spaceship na humihingi ng tulong. Inilabas na ng Izerlon ang defense system nila pero biglang umatras ang Alliance. Nagpakilala siyang si Von Leken at nakiusap kung pwede makaharap niya ang commander ng Izerlon. Isa pala itong Trojan Horse. Nung pinapasok na sila sa loob ng Izerlon ay nagpakilala si Shonkoff bilang si Von Leken at nagpapanggap na sundalo ng Empire. Nag-espiya daw siya sa utos ni Mockenberger. Pero natunton sila ng Alliance at halos naubos ang unit niya. Pero nagawa daw niyang makakuha ng importanteng impormasyon sa isang proyekto. Nakahanap ng paraan ng Alliance na pabagsakin ang Izerlon Fortress at sakupin ang Empire. Kaya sinabi niya muli gusto niya makaharap ang commander dahil importante ito. Magaling na pag-arte ni Shonkoff. Natanggap ni Admiral Stockhausen ang impormasyon kaya pinapante niya agad si Von Leken dahil nababahala siya. Sinusubukan nilang kontaken si Sect pero hindi nila ito makontak. Dito ay sinabi ni Yang ang mga kailangan gawin. Ang layunin ng grupo ni Shonkoff ay agawin ang Izerlon sa pamamagitan ng pag-okupa sa control room. Pero hindi nila alam kung saan ito kaya aarte na lang si Shonkoff para ihatid siya ng sundalo papunta dito. Sunod na problema nila ay hindi sila pwedeng magdala ng armas at may body check. Isa-isa silang chinek. Una, pangalawa, at pangatlo si Shonkoff. Nung iniskan ang katawan niya ay may nakita sa dibdib niya. Isa itong ballpen. Galing ito sa lolo niya at nakiusap siya kung pwede itong dalhin. Pinayagan siya. Huli nilang problema ang ID nila. Sabi sa kanila ng sundalo ay hindi sila pwedeng pumasok sa control room dahil hindi ma-verify yung ID niya. Biglang dumating ang isang sundalo para sabihin na bilisan at magpunta na sa commander. Kahit walang verification ay pinapasok sila. Dahil ito sa pag-aalala ni Stockhausen tungkol sa nakalap na impormasyon ni Von Leken. Sunod na problema nila ay paano maho-hostage ang commander ng walang armas. Sabi ni Yang ay pwede niyang gamitin ang baril ng commander. Pero kung paano niyo gagawin ito ay diskarte na ito ni Shonkoff. Sumugod siya pero hinarang agad siya ng isang sundalo. Dito niya nagamit yung ballpen niya at isinaksak sa balikat ng sundalo. Dumiretso siya kay Stockhausen at inagaw ang pistol nito. Nagpakilala siya na si Captain Shonkoff ng Rosenreiter. Nakilala sila ng sundalo bilang mga traidor ng Empire. Pero kahit ma-hostage ang commander ay hindi nila mapapasuko ang mga sundalo ng Empire. Kaya dito naisip ni Shonkoff na gamitin ang cephal particles.
Nung tinutukan na siya ay sinabihan niya ang mga itong mag-chill lang. Kapag nagpaputok silang lahat ay pare-pareho silang mamamatay. Sasabog ang cephal particles kapag may matinding init o enerhiya. Sinubukang abutan ng pera ni Admiral Stockhausen si Shonkoff dahil may dugo naman daw kasi siyang taga-Empire. Mukhang interesado si Shonkoff. Pagbalik sa flagship ay nagdududa na si Murai dahil lagpas 70 minuto na ang operasyon at hindi pa din tapos. Pero sabi ni Yang Wenli na may isang salita siya at paniniwalaan niya si Shonkoff dahil tinanggap niya ang pinakamahirap na parte ng misyon. Sinabi ni Shonkoff na hindi niya matatanggap ang alok nila dahil gusto niyang suklian ng isang taong pinagkatiwalaan siya. At napasuko na si Admiral Stockhausen. Makapasok na ang Alliance sa loob ng Izerlone Fortress. Naokupa na nila ang control room. Nilagyan din nila ng sleeping gas ang air condition at nakatulog ang 500,000 na sundalo ng Empire. Paggising nila ay bilanggo na sila. Nagkamaya na si Yang Wenli at Shonkoff at nabuo na ang tiwala nila sa isa't isa. Si Admiral Sek naman ay nakatanggap ng impormasyon na may pag-aalsa sa loob ng Izerlone. Sabi niya walang kwenta si Stockhausen dahil hindi man lang niya makontrol ang mga tao niya. Inutos niya na bumalik na sila sa Izerlone. Pinigilan siya ni Oberstein dahil tingin niya ay patibong ito. Hindi pa din nakinig si Admiral Sek dahil tingin niya paranoid lang si Oberstein. Tumuloy pa din sila pabalik. Sa isipan ni Oberstein ay binatikos niya si Admiral Sek na hindi man lang naghinala na biglang bumalik ng komunikasyon habang kanina wala ito. Dito'y tumalikod siya at umalis dahil tingin niya walang kwenta ang Admiral. Nakabalik na ang hukbo ni Admiral Sek pero nasa firing range na sila ng Death Star ay ng Izerlone. Nag-charge ang main cannon at sinabi ni Yang Wenli na itaas ng 7 degrees ang elevation. Gusto niya ay madaplisan lang ang left flank ng hukbo ni Admiral Sek. Fire, ipinutok na ang napakalakas na laser. Marami ang namatay sa left flank ni Admiral Sek. Nagulat siya dahil hindi nila alam ang nangyayari sa loob. Gumanti sila ng putok, pero sinalag lang ito ng shield ng Izerlone. Sunod naman ang right flank nila sabi ni Yang. Fire! Noligas na ang right flank. Sabi ni Shonkoff ay hindi na ito isang laban. Isa na itong massacre. Sabi ni Yang Wenli na padalhan sila ng mensahe na sumuko. Natanggap nila Admiral Sek ang mensahe at saka lang nila nalaman na naokupa na ng Alliance ang Izerlone. Sabi sa mensahe na wala ng dahilan para ipagpatuloy ito dahil dadanak lang ang dugo ng walang katuturan. Kung ayaw niyong sumuko ay tumakbo na lang kayo at hindi namin kayo hahabulin. Nakita din nila na nasa likuran na ang 13th Fleet at may ipit sila sa isang pincer attack. Sabi ni Admiral Sek ay hindi sila susuko o tatakbo. Mas pipiliin niyang mamatay para mapanatili ang kanyang karangalan kaysa mabuhay at harapin ang Kaiser ng puno ng kahihiyan. Kaya susugod lahat ng battleship patungong Izerlone sa isang marangal na kamatayan. Natanggap ni Yang ang mensahe. Sumugod na lahat ng battleship. Ito na ang huling atake ni Yang. Pinatutok niya sa gitna ang laser at gusto niyang pabagsakin ang flagship. Pag wala na ang flagship ay magsisialisa na din yung mga sundalo ni Admiral Sek. Fire! Ito na ang huling putok ni Yang Wenli. Pero makikitang may isang maliit na spaceship na tumakas. Dito na namatay si Admiral Sek. Nagsialisa na yung mga battleship ng Empire dahil wala na ang flagship ni Admiral Sek. Umalis si Yang para magpahinga. Makikita na si Oberstein pala yung tumakas at hindi niya sinamahan si Admiral Sek. Sigurado kamumunghian siya sa ginawa niya pagbalik niya. Ito ang Dominion ng Phezon at nakarating ang balita ng Izerlone sa kanila. Interesado siya ngayon kay Yang Wenli kaya nag-utos siya na alamin kung anong klaseng tao si Yang Wenli. Siya si Adrian Rubinsky, pinuno ng Phezon. Sa dako ng Empire ay abala sila sa isang rebelyon sa Kastrep. Itong si Kastrep ay naglingkod sa Kaiser at nakakulimbat ng malaki pera sa 15 na taon niyang paninilbihan. Pero dahil sa namatay siya ay lumabas lahat ng baho niya. Pero nung pumunta ang ministro ng pananalapi at hustisya upang bawiin ang pera niya ay pumalag ang anak niya na si Maximilian von Kastrep, dito sa mansion ng mga admiral na nilikha ni Reinhard. Nagtipon-tipon ng mga pausbong na admiral na napili ni Reinhard. Lahat sila ay galing sa mga pamilya ng pangkaraniwang tao o mababang noble. Nakatanggap sila ng isang imperial order mula sa Kaiser upang sugpuin ang rebelyon. Tinawag ni Reinhard si Kircheiss at inatasan niya ito na sugpuin ang rebelyon sa Kastrep. Malugod naman tinanggap ni Kircheiss ang utos ni Reinhard. Ito ang punong ministro ng Empire si Lichtenlade. Pinag-uusapan nila kung paano kokontrolan si Reinhard dahil masyado na siya nagiging makapangyarihan. Balak nilang bigyan ng pabuya si Kircheiss para magkaroon sila ng utang na loob sa kanila. Ang mga admiral na hindi napili ni Reinhard ay may tampo dahil hindi nila maintindihan kung bakit ibinigay ang Imperial Order sa hindi pa subok na si Kircheiss. Iniisip nila na ito'y dahil sa magkababata sila. Si Mittermeier at Reuenthal ay nag-uusap at hindi rin sila sigurado kay Kircheiss pero tingin nila isa itong paraan ni Reinhard para sabihin na si Kircheiss ang number 2 niya o yung kanang kamay.
Si Kirchhoff sakay ng flagship niyang Barbarossa ay nakarating na sa Castrop Star Zone. Sinalubong agad sila ng puwersa ni Castrop. Matapos mag-report ng sundalo ay sinuntok ni Maximilian ito. 5,000 lang sila, 10,000 ang puwersa ni Castrop kaya kumpiyansa siyang mananalo. Umabante na ang hukbo ni Kirchhoff pero pinaputukan agad sila ni Castrop. Makikita na gamit lang ng hukbo ni Kirchhoff ang shield nila at hindi nagpapaputok. Inutusan niya ang mga battleship na kumalat at paligiran ang puwersa ni Castrop ng pabilog. Sinapak uli ni Maximilian ang sundalo niya at sinabing bobo sila Kirchhoff. 5,000 battleship papalibutan ang 10,000. Sinabihan ng staff officer ni Kirchhoff na hindi na kaya ng shield nila at kailangan na nilang gumanti ng putok. Napansin nila Castrop na may pagitan sa bilog na ginawa ng Empire. Sabi niya na lumusat doon pero binalahan siya ng tao niya na patibong ito dahil baka iniipon lang sila sa isang lugar bago paputukan. Sinapak niya uli ito at sinabing tungkulin ng mga tagapagsilbi na isakripisyo ang buhay nila para sa kanilang amo. Nagulat ang mga tao niya sa sinabi niya. Dumiretso at lumusat ang puwersa ni Castrop sa butas ng bilog ni Kirchhoff. Halos makalabas na lahat ng battleship ni Castrop pero biglang sinara ni Kirchhoff ang butas at hinaranggan ang flagship ni Maximilian. Pagkatapos ay dumiretso agad si Kirchhoff at hinarap ang flagship ni Maximilian. Nagpakilala si Kirchhoff at sinabing ang pakay nila ay si Maximilian lang ang pinuno ng rebelyon. Naiintindihan niya na ang mga officer at sundalo ay sumusunod lang sa utos ni Maximilian Castrop. Pinangako niya na tatratuhan nila ng maayos at patas ang mga sundalo. Bilang patunay ng sinseridad niya ay sinabi niyang wala ning isa siyang pinabagsak ng battleship. Napatingin agad ang mga sundalo kay Maximilian. Inutusan ni Maximilian na tumalikod yung mga battleship nilang nakalusot at bumalik. Kapag ginawa nila ito ay maiipit si Kirchhoff sa isang pincer attack. Pero walang sumunod sa utos niya. Sinapak muli niya ang isang sundalo pero bigla siyang tinutukan ng isang sundalo. Lahat sila'y tinutukan na si Maximilian. Binunot niya ang baril niya pero pinaputukan at pinaulanan siya ng bala. Dito'y namatay si Maximilian. Nabalitaan nilang patay na si Maximilian at dumiretso sa planeta ng Castrop. Nakarating ang balita sa mga admiral at humanga sila dahil 10 araw lang ang kinailangan ni Kirchhoff para sugpuin ang rebelyon. Sabi pa nila ay ang labanan ay 2 araw lang talaga. Nakuha na ni Kirchhoff ang respeto ng mga admiral. At nakauwi na si Kirchhoff. Pinarangalan siya ng Kaiser at napromote na bilang Vice Admiral. Pero pagkatapos nito ay nakatanggap siya ng balita na bumagsak na ang Iserlohn Fortress. Ang mga Chief of Staff ay isa-isang natanggap ang balita. Hindi sila makapaniwala. Tinanong ni Reinhardt kung sino ang commander ng alliance na gumawa nito. Ang commander ng 13th Fleet ay si Rear Admiral Yang Wenli. Yang Wenli, siya na naman sabi ni Reinhardt sa isipan niya. Biglang may dumating. Ito si Oberstein. Nakiusap siya na kung pwede ay sila lang dalawa ang mag-usap ni Reinhardt. Ayaw pakinggan ni Reinhardt si Oberstein dahil sa karuwagan niya at pag-iwan kay Admiral Sek na namatay ng may karangalan. Inilabas ni Oberstein ang artipisyal niyang mata. Sabi ni Oberstein na kung buhay pa si Rudolph ay malamang pinatay na agad siya nung sanggol pa lang siya dahil sa Inferior Genes Exclusion Act. Ang batas na ito ay ipinapapatay lahat ng pinanganak na may kapansanan. Sinabi ni Oberstein na galit siya kay Rudolph sa Golden Bomb Dynasty at lahat ng nilikha niya. Gusto niyang pabagsakin ang Empire pero wala siyang kapangyarihan. Kaya ang magagawa niya lang ay sumama sa bagong magiging pinuno ng Empire. Sinasabi dito ni Oberstein na alam niyang naghahangad si Reinhardt na pabagsakin ang Empire at maging bagong pinuno nito. Pero inutusan agad ni Reinhardt si Kirchhoff na hulihin si Oberstein dahil nagbabalak siyang mag-alsa. Sinabihan ni Oberstein na hindi pwedeng si Kirchhoff lang ang pinagkakatiwalaan ni Reinhardt. Tinanong ni Oberstein si Kirchhoff kung kaya niyang barilin siya kahit wala siyang armas. Hindi kaya ni Kirchhoff at ginamit itong halimbawa ni Oberstein para sabihin na kailangan ni Reinhardt ang katulad niya kung gusto niyang makamit ang layunin niya. Ang anino ay sumusunod lang sa liwanag. Kailangan niya din ng tao na gagawin ang hindi kayang gawin ni Kirchhoff. Pinababa na ni Reinhardt ang baril ni Kirchhoff. Pinatawag ng Kaiser si Reinhardt at pinapili kung anong posisyon ang gusto niya dahil nag-resign ang mga Chief of Staff bilang pag-ako sa responsibilidad sa pagbagsak ng Iserlohn. Tinanggihan ito ni Reinhardt at sinabing hindi siya nararapat sa posisyon. Sinabi rin niyang huwag parusahan ang 3 Chief of Staff dahil pinagbayaran na ni Admiral Sek ito ng marangal na kamatayan niya at si Admiral Stockhausen na bihag na ng mga rebelde. Itong hiling ni Reinhardt ay may kapalit. Nalaman ng 3 Chief of Staff ang ginawa ni Reinhardt na pagtanggi at paghiling na huwag silang parusahang 3. Humanga sila sa kabaitan ni Reinhardt. Nalaman nila na ang hiniling ni Reinhardt ang immunity para kay Oberstein kaya hindi na siya mapaparusahan. Nagulat pa din yung 3 dahil mas matimbang pa din ang posisyon ng isang Chief of Staff kumpara sa hiniling niyang immunity kay Oberstein.
Ang tagapaglingkod ng Kaiser ay sinubukang sabihan siya tungkol kay Reinhard. Pero sumagot siya at sinabing alam niya ang sasabihin nito tungkol sa labis na kapangyarihang ibinibigay niya kay Reinhard at baka magbalak ito na agawin sa kanya ang kapangyarihan. Sabi ng Kaiser na okay lang ito dahil gusto na niyang matapos ang Golden Bomb Dynasty sa kanya. Nagulat ang tagapaglingkod sa sinabi niya. Gusto niyang maging maganda ang pagtatapos ng Empire. Pagbalik kay Reinhard ay pinag-uusapan nila ni Kircheiss kung bakit niya kinuha si Oberstein. Sinabi ni Reinhard na maggagamitan lang sila. Gagamitin siya ni Oberstein para sa layunin niya pero gagamitin naman niya ang talino ni Oberstein. Sinabi ni Reinhard na kakailanganin niya ang katulad ni Oberstein para matupad ang layunin niya. Sa kabilang dako ay may nag-doorbell sa bahay ni Yang Wenli. Si Jessica ito at nagulat siya kay Julian. Ang High Council ng Alliance naman ay may pagpupulong. Pinag-uusapan nila kung dapat bang ituloy ang pakikipaglaban sa Galactic Empire. Sabi ni Joan Lebelo na hirap na sila makakalap ng pondo dahil sa pensyon ng pamilyang naiwan ng 1.5 milyon na sundalong namatay sa labanan sa Astarte at yung 500,000 na sundalo mula sa Izerlo na bihag nila. Kailangan din silang pakainin. Babagsak ang ekonomiya ng Alliance. Ang nakikita niyang solusyon ay mag-issue ng war bond o magtaas ng taxes. Pero pinaalala sa kanya yung pinangako niya nung eleksyon at hindi ito pwede. Pero kung pag pinagpatuloy nila ang gera ay babagsak ang ekonomiya ng Alliance. Pero kapag hindi naman sila manalo sa gera ay wala din silang hinaharap. Nagmungkahi siya na gamitin ang Izerloan para sa negosasyon para sa kapayapaan. Habang nangyayari ang pulong ay naghain ng sulat si Yang Wenli na magre-retiro na siya para ituloy ang pag-aaral niya sa kasaysayan. Sinabi ni Chief Sithole na kailangan pa din nila ang galing niya sa taktika at kasalukuyang nagpupulong ang High Council kung dapat silang sumugod at sakupin ang Empire mula sa Izerloan. Gulat si Yang Wenli dito dahil hindi naman yung ang dahilan kung bakit inagaw nila ang Izerloan. Ang gusto niyang ay gamitin ito para sa pakikipagnegosasyon ng kapayapaan. Ito si Windsor ay nagsabing hindi kailangang pakinggan ang kagustuhan ng mamamayan dahil sila daw ang nakakaalam kung ano ang mas nakabubuti sa Alliance. Gusto niyang ituloy ang laban kahit may malaking sakripisyo. Para ito sa pagligtas ng tao sa paniniil ng Galactic Empire. Nagalit si Lebelo at tingin niya hindi tama ang sinabi ni Windsor. Dahil nagkakainitan na ay nagpahinga muna sila at ipinakita ni Royal Sanford na mababa ang approval rating nila na 31.9%. 56.2% ang disapproval rating nila at malabo na silang mare-elect sa susunod na taon. Naiipit sila sa mga taong gusto ng gera laban sa ayaw. Ang naisip nilang solusyon ay gerahin ang Empire. Kapag nanalo sila sa susunod na 100 araw ay tataas ng 15% ang approval rating nila. Dinaan agad nila ito sa botohan kung sino ang pabor na lusubin ng Empire. Bago magbotohan ay sinabi ni Lebelo na wala silang awtoridad na magpadala ng sundalo para lang mapanatili ang sarili nila sa pwesto. Natapos ang botohan at nanalo ang may gusto sa gera sa botong 8 payag at 3 hindi payag. Ang nakakagulat dito ay bumoto si Trunic na ayaw niya. Sunod ay makikita si Yang na ikunukwento kay Shonkoff na hindi siya pinayagang mag-resign ni Chief. Sabi ni Shonkoff na hindi siya talaga papakawalan at mas okay sa kanya iyon. Mas gugustuhin niya na si Yang ang superior niya dahil siguradong hahaba ang buhay niya. Nagdesisyon na kasi siyang mamamatay sa katandaan. At umalis na si Shonkoff. Sa dako ng Fezzan ay pinag-uusapan nila na hindi man sila nakikipaggera, ang paraan ng pagkontrol ni Rubinsky sa buong kalawakan ay sa pamamagitan ng pera. Hawak na niya halos kalahati na ng war bonds ng Empire at ng Alliance. Bali ang Fezzan na mismo ang nagbibigay ng pondo sa parehong kampo kaya malaki ang kontrol ng Fezzan sa ekonomiya ng dalawa. Nung gabi ay kumain si Yang at si Julian kasama si Fred Erica at ang tatay niyang si Dwight Greenhill. Biglang natanong ni Dwight Greenhill kung may balak mag-asawa si Yang at nag-blush naman agad itong si Fred Erica. Wala pa sabi ni Yang pero may kaibigan kasi siya na namatay at may naiwan itong kasintahan. Nagulat si Fred Erica. Habang naglalakad ay natanong ni Yang Wenli kung may nasabi si Jessica nung bumisita siya. Sabi ni Julian ay wala pero mukhang may gusto siyang sabihin sa kanya. Natanong din niya kung gusto ko maging sundalo. Ang sabi ko ay oo. Pagkatapos nun ay sabi niya alagaan ko ang Admiral. Makikita ngayon si Jessica na may talumpati dahil nanalo siya sa eleksyon bilang kinatawan ng planeta niyang Ternauzen. Siya ang naging pinuno ng kilos laban sa gera. Nawalan siya ng mahal sa buhay sa labanan sa Astarte. Si Jean Lapp. Kaya habang nagsasalita siya, sinabi niyang hindi siya papayag na ang magdedesisyon na pumasok sila sa gera ay mga taong hindi naman nakakaranas ng hirap, sakit, at pagkawala ng mahal sa buhay. Tanong niya sa mataas na opisyal. Nasaan sila? Nasaan sila habang pinapadala nila sa kamatayan ang mahal nila sa buhay? Makikita si Rubinsky na may kinakausap na opisyal ng Empire. May nakalap si Rubinsky na impormasyon na susugod ang Alliance sa Galactic Empire at mahigit 30 milyong sundalo ang ipapadala nila.
Nagulat dito ang opisyal ng Empire at umalis agad upang mag-report. Linalaro ni Rubinsky ang dalawang kampo. Sinabi niya kay Dominic, yung babae, na kailangan manatiling magkaaway ang Empire at Alliance at saktan nila ang isa't isa ng husto ng mahabang panahon. Natanggap na ni Lichtenlade ang balita at pinuproblema niya kung paano kung manalo si Reinhard. Paano nila ito makokontrol? Sabi ni Gerlach na wag mag-alala dahil madali nilang madidispatcha si Reinhard. Pagbalik sa Alliance ay nagpupulong na ang mga matataas na opisyal ng Navy. Pinamumunuan ito ni Chief Sithole. Sinabi ni Caesar na mahigit 30 milyong sundalo ang ipapadala nila. Nung narinig ito ni Yang, sa isipan niya ay naalala niya yung pag-uusap nila ni Julian bago sa pagpupulong na ito. Sinisisi niya ang sarili niya dahil naaga niya ang Izerlone sa paraan na ginawa niya. Walang namatay sa Alliance kaya ngayon naging mayabang ang mga tao at naisip nilang kayanan nila ang Empire. Akala nila madali lang manalo. Kung maraming namatay para agawin ang Izerlone ay baka hindi nagustuhin ng mga tao na makipaggera muli. Iniisip niya na dapat ibang stratehiya na lang ang ginamit niya. Natanong ni Julian kung bakit iminungkahi ang gera na ito. Dahil malapit na ang eleksyon, sagot ni Yang. Ginawa nila ito para pagtakpan ang mga baho nila at mapanatili ang sarili nila sa kapangyarihan. Dahil wala pang stratehiya ay pag-uusapan nila ito at dito na pumasok si Commodore Falk. Balak nilang pumasok sa teritoryo ng Empire, dala ang malaking puwersa nila para takutin ang mga sundalo ng Empire. Dagdag ni Commander-in-Chief Lobos na sa pamamagitan nito ay mapapalakas ang loob ng mga taong nasasakupan ng Empire na mag-alsa at petalsikin ang Empire. Tinanong ni Yang Wenli kung bakit ngayon ang napili nilang panahon manakop. Dahil sila'y litong-lito pa sa pagkawala ng Izerlone, sagot ni Commodore Falk. Ang formation nila ay isang linya. Sinabi niyang para ito sa kalayaan at hustisya. Kapag napakahaba ng linya ay mahihirapan din ang supply na makaabot sa harapan. Madali din mahahati ang puwersa nila kapag may umatake sa gilid ng linya ng formation. Sabi ni Commodore Falk ay walang problema kapag may umatake sa gilid. Maiipit sila sa isang pincer attack kapag ginawa nila iyon. Sabi ni Admiral Bucock na may punto siyang at mauulit ang pagkakamali nila sa labanan sa Astarte dahil hiwalay-hiwalay ang puwersa nila imbis na nakaipon sa gitna sa isang lugar. Pero sabi ni Commodore Falk hindi naman sila nabigo dahil napigilan nila ang pananakop ng Empire sa Astarte. Nagalit si Admiral Bucock dahil isinawalang bahala niya ang pagkamatay ng 1.5 milyong sundalo. Sinabi din ni Caesar na hindi niya gusto ito dahil masyadong magiging mahaba ang supply line nila at lalo pa kapag masyado na silang malalim sa teritoryo ng Empire. At isa pa ay kailangan nilang pakainin ang mga tao sa mga teritoryong sasakupin nila kaya mauubos agad ang supply nila. Ang naisip ni Commander-in-Chief Lobos ay kunin na lang sa lugar na sinakop nila ang supply kung sakaling delayed ang supply. Sabi ni Yang na ang kalaban nila ay si Reinhard kaya kailangan mas maging maingat sila. Sagot ni Falk na kung masyadong respeto ang kalaban at naapektuhan na nito ang mga desisyon ni Yang ay para na ding niyang tinutulungan ang Empire. Hoy, masyado kang walang galang, sigaw ni Admiral Bucock. Depensa ni Falk na sinasabi lang niya na hindi nila dapat katakutan ang Empire. Ginagawa nila ito para palayain ang 25 bilyong tao na inaabuso ng Empire. Gusto niyang maging tagapaglaya ang Alliance dahil siguradong magiging masaya sila at tutulungan pa nila ang Alliance. At natapos na ang pagpupulong. Magkasama ngayon si Chief Sithole at Yang. Sabi ni Sithole na kasalanan niya ito at akalain na imbis na gamitin ang Izerlone sa kapayapaan, gagamitin ito para maglunsad ng gera. Masyadong yamabang ang tao dahil akala nila kayanan nila ang Empire. Inamin ni Chief Sithole na mas gusto niyang mabigo ang pananakop nila na at unti lang ang mamatay sa Alliance dahil lalong mauuhaw sa gera ang mga tao kapag patuloy silang nananalo tulad na lang ng nangyari ngayon. Maraming bansa ang nawasak sa kasaysayan dahil dito. Sabi rin ni Chief Sithole na si Commodore Falk ay hindi mapagkakatiwalaan. Kaya pilit niyang itinutulak ang gerang ito ay dahil may ambisyon siyang makuha ang pinakamataas na ranggo. Nakita din niya kasi na ang karibal niya ay may mataas na nakamit. Si Yang ang tinutukoy ni Chief. Nagulat si Yang dahil hindi naman daw siya nakikipagkumpetensya. Pero ang mas importante ay kung ano ang iniisip niya kay Yang. Sisiraan ni Falk ang lahat para umangat siya. Tingin niya ay magaling siya kahit hindi naman talaga. Dinadaan niya ang lahat sa salita. Sinabi ni Chief kay Yang na ito ang dahilan kung bakit ayaw niya hayaang mag-resign siya. Tayo naman ay pumunta sa Planet Odin. Huwag niyong papalitan ng ibang letra yung D sa Odin. Sa loob ng mansyon na ginawa ni Reinhard para sa mga admiral niya ay sinabihan niya sila na susugod ang Alliance. Mahigit 230,000 battleship at 30 milyong sundalo ang ipapadala nila. Magandang pagkakataon ito para maghakot ng medalya at pataasin ang mga ranggo nila. Napangiti ang mga admiral. Ngayon ay tinanong niya kung anong naiisip nilang stratehiya.
Sabi ni Bit Tenfield na abangan nila sa paglabas ng lagusan ang alliance. Sinang-ayunan siya ni Mittermeier at sinabing maganda ito dahil alam nila kung saan lalabas ang alliance at mapapaligiran agad nila ito. Sabi ni Reinhard na ang problema lang ay paano kung hindi sumunod na lumabas yung iba. Kasi ang gusto ni Reinhard ay ubusin sila. Hindi sapat na mapa-atras lang ang alliance. Inilahad ngayon ni Reinhard na ang plano niya ay hayaan silang makapasok sa teritoryo ng Empire. Hahayaan nila ng sobrang lalim sa teritoryo ng Empire ang alliance para sobrang humaba ang formation nila at ang supply line nila. Kapag nasagad na ang supply nila pupulbusin nila ang alliance. Ang layunin ni Reinhard ay bigyan ng malakas na dagok ang alliance dahil mahigit 60% ng buong puwersa ng kanilang militar ang ipapadala nila. Kapag napulbos nila ito ay pati ang kalooban nila ay manghihina na. Nagulat dito ang mga admiral. Ngayon ay August 22 ng taong 3576. Naglayag na ang alliance patungong Empire at ginawa nilang HQ ang Iserlohn. Umabante na sila ng isang linya. Pagkatapos mag-warp ay narating na ng alliance ang teritoryo ng Empire. Ang 10th Fleet Commander ay inutusan na ang mga sundalo na bumaba sa planeta para okupahin ito. Ang mga tao ng Empire ay nakikita ngayon ang spaceship ng Alliance na paparating. Ang sundalo ay sinabing sila ang hukbong magpapalaya sa kanila at hindi na sila maghihirap sa ilalim ng Empire. Report ng sundalo na umalis na ang mga noble at ang mga natira ay mga normal na mamamayan. Sinabi ng mga sundalo na malaya na ang mga tao sa kasamaan ng Empire. Ganon din ang sitwasyon sa ibang fleet. Madali nilang naokupa ang mga teritoryo ng walang labanan. Pero habang nagsasalita ang sundalo ay nanghingi ng pagkain ang mga tao. Sinigurado ng sundalo ng parating na ito at yung ibang mga tao ay humihingi din ng pagkain at inumin. Nakarating ito kay Yang Wenli at pinagbigyan niya agad ito. Nakarating ito kay Casern kaya nainis siya dahil mahigit katumbas ng 180 na araw ng supplies nila ang nabawas dahil ibinigay ang supply sa mga tao at lalo pa itong lalaki habang lalong dami pa ang teritoryo inookupa nila. Kaya pumunta agad siya kay Commander-in-Chief Lobos para sabihin ito. Sabi ni Lobos ay sabihan na lang ang mga opisyal sa Heinessen dahil siguradong magpapadala sila ng dagdag na supplies. Ang inaalala ni Casern ay hindi nila kakayaning gawin ito ng mahabang panahon dahil sa ekonomiya. Isa pa ay pwede din atakihin ng kalaban ang supplies. Pero ayon kay Commodore Falk ay kontrolado naman nila yung buong lugar dito kaya malabo yun. Para din ito sa ikabubuti ng tao kaya kailangan tanggapin na may panganib talaga. Pinaalis na din siya ni Lobos dahil duwag lang daw si Casern. Natanggap ng High Council ang pakiusap nilang supplies pero nagkaroon ng mainit na pagtatalo dahil hirap na din ang ekonomiya nila. Naging mainit ang sagutan ni Windsor at Lebelo kaya humantong ito sa botohan kung dapat nang itigil ang pagsalakay pero nanaig pa din ang mga may gustong ipagpatuloy ito. Wala na silang nagawa dito. Nagpadala agad ang Heinessen ng dagdag supplies sa frontline pero nahuli na ito dahil kinukulang na sila sa harapan. Sinabihan din sila na maglot na lang. Ang problema lang ay kapag ginawa nila yun ay masisira ang imahe nila sa mga tao. Palpak ang ating command, sabi ni Bukak. Si Patrushev ay naiinis dahil hindi niya maintindihan kung bakit dapat nila ibigay ang pagkain nila habang sila'y nagugutom. Dahil dito ay kinausap agad ni Yang Wenli si Admiral Ulanho ng 10th Fleet. Iminungkahi ni Yang na sila'y umatras na habang maaga pa at hindi pa nagugutom ang mga sundalo. Plano ito ng kalaban na sagadin at ubusin ang supplies nila. Sumang-ayon si Admiral Ulanho. Sinabi din niyang nakakausapin niya si Admiral Bukak para siya ang kumausap sa command dahil mas may bigat ang boses niya kumpara sa kanya. At dito nagtatapos ang pag-uusap nila. Biglang nagkaroon ng riot dahil sa kawalan ng pagkain. Kawawa ang mga sundalo at nasira na din ang tiwala ng mga tao sa kanila. Nandito ngayon si Admiral Bukak at tapos na siyang kausapin ni Yang Wenli. Kaya kinokontak niya ngayon ang HQ para sabihin na aatras na sila dahil wala na sa tamang kondisyong lumaban ang mga sundalo pampisikal at mental. Ang sumagot sa tawag niya ay ang pasikat na si Commodore Falk. Gustong kausapin ni Bukak ay si Commander Lobos pero wala ito kaya napilitan si Bukak na kausapin itong si Falk. Sinabi niya na aatras na daw sila dahil sa kakulangan ng supplies pero hindi pumayag si Falk dahil sayang ang pagkakataon na pabagsakin ang Empire. Dito ay sinabi ni Bukak na magpalit sila ni Falk at siya ang lumaban sa frontline. Palibhasa kasi nasa ligtas na lugar kasi si Falk. Sinabihan ni Bukak na lumabas si Falk at siya ang humarap sa kalaban. Puro salita si Falk at wala naman napapatunayan. Pagkatapos ng sinabi ni Bukak ay inatake ng seizure si Falk. Ang kausap na niya ngayon ay si Admiral Greenhill. Sinabi niya na hindi pwede abalahin si Commander Lobos dahil natutulog ito. Wow ha! Nagalit si Vice Admiral Bukak pero sinabi niya na may obligasyon siya sa mga tao niya kaya gagawin niya ang dapat niyang gawin. Sinabi din niya kay Greenhill na ipaabot kay Commander Lobos paggising niya na sana maganda ang mga panaginip niya. Medyo nangaasar lang.
Dito naman tayo sa Planet Odin. Letter D ha, huwag papalitan. Natanggap na ni Reinhard ang ulat tungkol sa supply ng Alliance na papunta sa frontline kaya inutusan niya agad itong si Kircheiss na gamitin ang buong hukbo na ibinigay sa kanya. At umalis na si Kircheiss. Dumiretso agad siya para pigilan ang supply. Habang nangyayari ito ay sinabi ni Oberstein na ang plano ay susugod sila ng buong puwersa habang inaatake ni Kircheiss ang supply ng mga rebelde. Sinabi ni Reinhard na babawiin nila ang teritoryo nila habang naghahatid ng pagkain sa mga tao. Hindi niya gusto na mahirapan ang tao pero para manalo sila, kinailangan ito. Ito din ay para maipakita sa tao na sila ang dapat mamuno sa mga teritoryo ng Empire. Lahat sila'y uminom ng wine at binasag nila ang mga baso nila. Pagkatapos nito ay isa-isa nang nagsiliparan ang buong puwersa ng Empire. Napakarami ng puwersa nila at handa na din silang makipaglaban. Dito sa isang kampo ng Alliance napilitan na silang bumalik dito dahil sa mga riots. Nasira na ang tiwala ng mga tao sa Alliance. Ang mga sundalo ay hirap na at paubos na ang pagkain. Makikita natin ngayon ang hukbo ni Kircheiss at nakarating na siya at sasalubungin niya ang parating na supply ng Alliance. Nakita ito sa radar ng Alliance at mahigit 20,000 ang dala ni Kircheiss. Overkill ito. Natanggap na ni Reinhard ang ulat na nawasak na ni Kircheiss ang supply kaya kinontak na niya lahat ng mga admiral niya. Sinabihan niya ang mga ito ng umatake ng buong lakas. May nagpakawalan ng napakaraming missile sa 10th Fleet. Ito ay galing sa hukbo ni Bit Tenfield. Sinubukan nilang lumaban dahil naniniwala silang tutulungan sila ng 13th Fleet ni Yang. Ang 7th Fleet, 3rd Fleet, 8th Fleet, 12th Fleet, 9th Fleet, at 5th Fleet. Lahat sila ay sabay-sabay na inaatake ng Empire. Tingin ni Bukak ay huli na ang pag-atras nila. Natanggap niyang ang ulat na ang 10th Fleet ay inaatake na kaya naghanda na sila dahil alam na nilang nandyan na ang kalaban. Naisip din niyang manatili sa planeta dahil sa kapal ng gas dito kaya siguradong maikli lang o hindi gagana ang laser dito. Balak niyang nang makipaglaban ng close combat dito. Pinaghanda na din niya ang air combat unit. Naghanda na ang mga piloto at pasakay na sa mga spaceship nila. Dito ay nag-launch na sila. And lift off. Putukan agad pero mukhang dehado agad sila. Wala sa tamang asinta ang machine gun. Tinamaan na ang isa sa kanila pero di sila makaganti dahil hindi maayos ang spaceship nila. Namatay na ang isa sa mga piloto ng 13th Fleet. Yung isa ay hindi makalipad ng maayos at tinamaan siya. Isa na namang patay. Nagalit ang isang piloto at pinagalitan ang mechanic nila dahil wala sa tamang tutok ang machine gun niya. Humingi siya ng tawad pero sabi niya ay dahil ito sa naputol ang supplies nila at wala nang makain ang mga mechanics. Di tulad ng mga piloto na nakakakain pa din. Nagulat siya at humingi ng tawad. Nakiusap siya kung pwede ayusin ang kanilang spaceship. Pagkatapos ng maintenance ay sinabi niyang lalabas agad sila. Ipapakita niya ang tunay na lakas ng air unit ng 13th Fleet. Si Lutz ng Empire ay gumagamit ng long-range bombardment. Sobrang layo nito pero asintado. Ayon kila Lutz ay mahigit 80% ng ship ng Alliance ang hindi na makagalaw. Patuloy lang ang pagpapaputok nila at hindi makalaban ng 12th Fleet ni Borodin kaya nagdesisyon siyang tapusin na lang ang buhay niya. Itong si Bukak ng 5th Fleet ay nakakasabay at nakabuo ng isang magandang formation para sa depensa at napahanga si Reuenthal. Ang 9th Fleet ay nahihirapan kay Mittermeier na tinaguri ang Gale Wolf. Ang 3rd Fleet ay binubugbog na ni Wallen. Ang 8th Fleet ay hirap na hirap kay Mecklinger. Si Kircheiss matapos ang misyon niya ay tutulong na din. 70% ng 7th Fleet ay wasak na 1,000 battleship na lang ang natitira nila. Ang 10th Fleet ni Ulanho ay napapaligiran na. Ang natitira na lang nilang pwedeng gawin ay ang sumuko o tumakbo. Ang pinili ni Ulanho ay tumakbo. Tinawag niya si Commodore Attenborough para pamunuan ang mga natitirang mga battleship nila. Si Ulanho ang gagawa ng daanan para magkaroon sila ng pwedeng takasan. Alam na ni Attenborough ang gagawin ni Ulanho kaya nalungkot siya. Sumugod na ang 10th Fleet sa gitna ni Bit Tenfield sa pamumuno ni Ulanho at nagawa nilang basagin ang gitna ng formation ni Bit Tenfield na ikinugulat niya. Nakalusot na sila ngunit tinamaan ang flagship ni Ulanho. At namatay si Ulanho pero dahil sa ginawa niya ay 50% ng battleship ng 10th Fleet ay nakaligtas. Habang nahihirapan ang lahat ng fleet ay may isang nananalo. Ito'y dahil nanalo ang kanilang air combat unit kahit walang air dito. Inis na inis si Kempf kaya para mabawasan ang kahihiyan niya ay nagdesisyon silang iwanan muna ang lugar na ito para makapag-regroup. Naisip ni Patrushev na habulin sila pero sabi niyang ay wag na dahil kahit manalo sila sa labanan dito ay hindi na nito mababaliktad ang sitwasyon sa ibang battlefield. Kaya minabuti na lang nilang umatras. Habang pabalik na si Yang ay may nakasalubong silang malaking hukbo. Ito ang hukbo ni Kircheiss.
At 3 beses na mas malaki ang hukbo ni Kirchhoff kay Yang. Alam na din ni Kirchhoff na si Yang ang kasalubong niya kaya naghanda na siya para labanan si Yang. Sa HQ ay nag-uulat si Greenhill tungkol sa estado ng puwersa nila. Ang 3rd, 7th, 10th at 12th Fleet ay hindi na sumasagot. Ang buhay na lang sa kanila ay ang 5th, 8th, 9th at 13th Fleet. Sabi ni Commander Lobos na hindi papayag ang High Council na matalo sila. Kaya nag-utos si Lobos na ipunin lahat ng natitirang puwersa para lumaban pa. Sinabi ni Greenhill na kahit gawin nila ito ay hindi pa din mananalo ang Alliance dahil sobrang dami pa din ng Empire. Parang walang narinig si Lobos at sinabing umatras sila at magtipon sa Amritsar Star Zone. Ito ay lugar malapit sa lagusan na pinasok ng Alliance para makarating sa Empire. Lalabanan muli nilang ang Empire dito. Isa itong order sabi ni Lobos at walang nagawa si Greenhill. Habang nangyayari yun ay nagpapalitan na ng putok si Yang at Kirchhoff. Dehado na si Yang dahil dinadaan na ni Kirchhoff ito sa laki. Sa laki ng kanyang hukbo, ang plano ni Yang ay aatras sila ng nakaisang linyang formation. Ilalagay niya ang mga dreadnought sa likuran bilang rearguard para seluhin ang atake ni Kirchhoff. Gagawin nila ito hanggang makarating sa Amritsar Star Zone. Pero alam din ni Kirchhoff ito kaya hinabol agad nila si Yang Wenli. Pero, may namataan na isang maliit na puwersa sa gilid nila. Ito pala ang natitirang puwersa ng 7th Fleet. Sinugod nila ang gilid ni Kirchhoff at di nila inaasahan ito. Sabi ni Patrushev na tulungan sila pero sabi ni Yang Wenli na didiretso lang sila. Napakahirap na desisyon pero ito din ang pakay ni Vice Admiral Hood ng 7th Fleet. Sinakripisyo nila ang sarili nila para kay Yang Wenli. Sumalo daw sila kay Admiral Hood. Natanggap na ni Reinhard ang ulat na aatras ang Alliance sa Amritsar pero alam din niya na hindi sila nandun para umatras. Sabi ni Reinhard na kung yung ang napili nilang libingan ay doon niya sila ibabaon. At muling magtutuos ang ating dalawang bida, Yang Wenli laban kay Count Reinhard von Lohengram. Dito sila sa Amritsar magkakasubukan muli. Dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe and comment nyo sa akin kung gusto nyo ng part 2.